Papa Dudut. Ako nga pala si Belinda, 50 anyos at isang single mom sa anak kong 18 anyos na si Mia. Para kaming mag-best friend ng anak ko. Lagi kaming magkamaritesan lalo na kapag may mga ganap sa mga kapitbahay namin. Tulad na lamang nung nakaraan, may bago kaming dumating na kapitbahay at tumira sa Unit A. Katabi lang namin dahil kami naman ay nasa Unit B. May kamahalan ang renta sa Unit A dahil 2 floors yon at mas malawak pa. Kumpara sa aming mag-ina na 1 kwarto lang at nagkasya na lamang kami sa double deck na kama. Kaya nga mas naging close kaming mag-ina dahil iisa lang ang kwarto namin. Kaya lang minsan ay pinapangarap ko rin na magkaroon ng solong kwarto ang anak kong si Mia, lalo't dalaga na siya at kailangan na ng privacy. Minsan nga ay tinatanong ko kung magkano ang renta sa Unit A. Nalula na lamang ako. Hindi ko kaya ang presyo noon kaya sinabi kong magtiis na lamang muna kami ng anak ko dahil balang araw kapag nagkaroon na ng trabaho, ang anak ko ay magkakaroon na kami ng mas maayos na bahay. Yung bahay na may 2 kwarto. Kaya hanggang pangarap lang noon ang Unit A sa amin dahil hindi pa namin yon kayang upahan. Noong napakante ngayon ay panay ang punta namin doon ni Mia, doon kami nagkakape sa umaga. Hinayaan naman kami ng landlady namin basta wala lang kaming masisira. Ini-imagine naming madalas kung saan namin ipopwesto sa Unit A ang mga gamit namin na bibilhin. Hanggang isang araw ay hindi na kami pwedeng tumambay doon para magkape at mag-imagine. Dahil dumating na ang bagong tenant at dahil alam naming may kamahalan ng renta sa Unit A, kaya nasigurado na agad naming may kaya ang bagong uupa doon, Papa Dudut. Alam mo na ba kung sino yung bagong tenant sa Unit A? Oo, alam ko na. Maupo ka na at hindi mo to kakayanin. I-update mo ko dali. Sabihin mo sa akin lahat. Huwag ka magdadamot ng detalye. Teka lang, makikihigop muna ako sa kape mo. O ito. Dalian mo na. Ang sama ng timpla mo sa kape, Nay. Apakapait. Nanlait pa. Nakikihigop na nga lang. Pero perfect yung mapait mong kape sa chika ko sa bagong kapitbahay natin. Magiging bitter ka talaga sa kanya. At bakit? Suspect. 25 anyos na dalaga, makinis, sexy, maganda, at mukhang mayaman. Vivian ang pangalan. Siya yung nasa Unit A? Puso mo, pakalmain mo. Narinig mo lang na 25 anyos na insecure ka na agad? Sino kamukhang artista? May pagka-Bea Alonso ang ilong. Heart Evangelista ang kutis. Mata ni Carla Abellana at ngiti ni Marian Rivera. Yan ang suspect natin. Ano pang nalaman mo sa kanya? Ang dami at ang mamahal na mga gamit niya, ha? Nakakatakot nga dikitan kasi baka pagbayarin ako pag nagasgasan. Mayabang naman yun. Uy, si nanay, nai-insecure na. Hindi ako nai-insecure, no? Tsaka hindi ako maiinggit. Hindi ka maiinggit kahit malaman mong meron siyang automatic washing machine? Natatalunin lahat ng washing machine sa laundry shop dito sa barangay natin? Eme! Hindi ka maiinggit kapag nalaman mong 2 ang inverter na aircon niya? Branded na, mukhang bagong linis pa. Nakakatuyo ng balatang aircon. Doon pa rin ako sa classic na electric fan. Walang inggit kahit malaman mong mas matangkad pa sa'yo ang branded niyang refrigerator? Wala pa rin tatalo sa Frigidaire natin na kaya makabuo ng yelong tig-3 kahit kalahating araw pa lang. Pero Nay, namamaho na kaya yung ref natin? Nakakahiyang ipabukas sa bisita. Sino bang kakampi mo rito? Ako o yung ref ng Vivian na yon? Nagsasabi lang ako ng totoo sa ref natin. Kahit 3 sako ng uling ang ilagay mo, ang baho pa rin. Talagang babaho yung ref natin kasi panay ang siksik mo ng mga ulam na pasirana. Sino bang kalaban mo rito? Ako o yung ref natin? Ewan ko sa'yo.
Kunin mo na nga yung pang-BP ko at mukhang tataas na naman tong dugo ko. Sulitin na natin ang pagtaas ng dugo mo, Nay. Alam mo ba na si Vivian, ex ng anak ng kapitan dati? O ano naman? Ako nga nung kadalagahan ko niligawan ako ng pinakamasipag magpuyat na tanod. Yun ang gusto ko sa'yo, Nay eh. Competitive ka. Teka't kukunin ko na yung pang-BP mo para makita na natin kung gaano ka ka-high blood dahil sa pagiging insecure mo. Hindi ako insecure. Naku, pag ikaw humaba ang ilong, gagawin talaga kitang sabitan ng kaldero natin. Aba talaga? Ito na po, kukunin ko na yung pang-BP niya, oh. Nang umalis si Mia para kunin ang pang-BP ko ay napag-isip ako. Bigla ko naalala ang nakaraang ko. Noong bata pa lamang ako ay hindi ko na naranasan na magkaroon ng magandang gamit at lagi naming pinagtsatsaga ang pamilya ang mga napaglumaang gamit ng mga kamag-anak namin na medyo nakakaangat sa amin. Kaya nga papadudot nagsumikap ako sa pag-aaral para masigurado na makapagtapos ako at makakuha ako ng trabahong may magandang pasahod. Pero parang hindi roon gustong idirekta ng Diyos ang plano sa akin na umasenso. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maraming kadahilanan at syempre pinakamalaking dahilan na roon ay ang pagiging kapos namin. Ang masakit pa, nabuntis din ako habang nasa kalagitnaan ako ng pagkamit sa mga pangarap ko. Pinakamasakit doon ay hindi ako pinanindigan ng nakabuntis sa akin, ang tatay ni Mia. Hindi na ako nakipagrelasyon muli sa takot na mabuntis akong muli at iwan. Ayaw ko na magdala ng panibagong bata sa mundong ito tapos hindi ko rin naman pala mabibigyan ng magandang buhay. Minsan ay nahihiya na ako sa anak kong si Mia dahil hindi ko magawang ibigay sa kanya ang buhay na dapat para sa kanya. Yung buhay na tulad ng mga iniidolo niyang mararangya ang buhay. Pero mabait at maunawain ang anak ko, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi niya ako sinisi sa nangyari sa kapalaran namin. Sabi naman niya kahit papaano ay nakakaraos kami at iyon lang ang mahalaga. Nasa ganong pag-iisip ako nang bigla akong makarinig ng katok sa pinto namin. Agad ko yung binuksan at bumungad sa akin ang bagong tenant ng Unit A, si Vivian. Totoo ngang bata pa siya, maganda at sexy. Kahit sinong anak ng kapitan ng barangay ay papatulan siya, Papa Dudut. Hello po! Ako nga pala si Vivian, yung bagong lipat sa Unit A. Hello, ako naman si Belinda, ang loyal na tenant ng Unit B. Nabanggit nga ng anak kong si Mia na naglilipat ka na raw. Kumusta naman? Medyo nakakapagod. Tapos ang init pa. Kaya pasensya na kung puro pawis na tong suot kong spaghetti strap ha. Kaya sigurong sisipag na mga tagabuhat mo kasi na-inspire sila masyado sa spaghetti strap mo. Joke. Ay, hindi dapat yan joke. Sinadya ko talagang magsuot ng spaghetti strap para mawala ang pagod ng mga tagabuhat ko ng gamit. Saka para ingatan nila yung pagbubuhat. Ang hirap naman kung magasgasan yung bago kong 75-inch smart TV na fully paid. Sana all 75 inches. Nay, hindi ko mahanap yung pang-BP nyo. Hindi kaya sinanglaan nyo na naman kay Aling Tessa? Ano pang BP? Bakit nag-BP sa lahi natin? Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong gumawa ng kwento. Nay, hi Miss Vivian. Napadaan kayo rito sa bahay namin. Pasensya na sa nanay kong allergic sa pang-BP ha. Mia? Mia nga pala. Ang kaisa-isang anak ng single mom ng Unit B. Nakakatuwa naman kayong mag-ina. Ito naman talagang sana all. Sa katawagin mo na lang akong Vivian, di naman nagkakalayo ang edad natin. May maitutulong ba kami sa'yo, Vivian? Kasi parang mukhang wala na eh. Halos trinabaho na lahat ng mga tagabuhat mo.
Nakakaloka nga eh. Kahit yung mga kapitbahay nating lalaki, tumulong na rin. Ayaw pa magpabayad. Ang babait naman para ng mga lalaki dito sa atin. Mabait talaga sila kapag naka-spaghetti strap ang babae. At nakamaiksing maong shorts. Baka kahit renta mo, libre na kapag nakita ka ng asawa ng landlady natin. Joke! Mapagbiro talaga kayong mag-ina, no? Nakakatuwa naman. Sana makaklose ko kayong dalawa. Pwede naman, basta makikiref ako sa'yo ng ulam, ha? Ay, wala ba kayong ref? Meron, kaya lang may amoy eh. Meron kaming ref, kaya lang tong anak ko eh. Kulang na lang pati sapatos niya ipasok sa ref. Gusto lahat malamig. Nakakainit tuloy bigla ng ulo. Parehas tayo, Mia. Gusto ko rin laging malamig. Kaya nga dalawa yung binili kong inverter na aircon eh. Bala ko pa nga bumili ng isa pa para bawat sulok ng bahay ko, malamig na. Yabang naman ng 3 aircon. Oy, joke lang yun ah. Okay lang. Hindi naman ako pikon. Saka alam ko namang mahilig lang talaga kayong magbirong mag-ina. Ito hindi biro, ha? Baka pwedeng makinood sa TV mo. Mia! Walang problema. Andyan lang naman ako sa bahay. Madalas kasi naka-work from home ako. Anytime na gusto mong makinood, kato ka lang, okay? May kasama pang popcorn at soft drinks pag makikinood ka. Uy, narinig mo yun, Nay? May popcorn at soft drinks. Talo ang tubig at tinapa natin na pinapapak natin kapag nanonood tayo ng balita. Mas malasa naman ang tinapa kaysa sa popcorn. At mas healthy ang tubig kaysa sa soft drinks. Naku, pasensya na ha. Hindi ko kayo mo-offera ng tinapa kasi allergic ako dun. Lalo na sa tuyo. Pero marami akong imported na meatloaf at corned beef. Pwede na siguro yung papakin kapag nanonood kayo ng balita? Bibigyan ko kayo. Di ko rin kasi nagagalaw masyado kasi lagi lang ako umu-order ng food ko. Wala akong time magluto eh. Tatanggapin namin ang ayudang yan, Vivian. Ilang taon na kasing luya lang ang laman ng kitchen cabinet namin eh. Ikaw talaga kanina mo pa binabackstab ang bahay natin. Totoo naman ah. Naku, tumatawag na yung magde-deliver ng food ko. Maiwan ko muna kayo ha. Katok lang kayo sa Unit 8 kapag may kailangan kayo. Bye! Papa Dudut, mukha namang sincere ang pakikipagkaibigan ni Vivian sa aming mag-ina. Kaya lang siguro'y natabunan niyo ng inis dahil sa inggit ko. Opo, Papa Dudut. Inggit nga ako kay Vivian. Magpapakatotoo na ako. Mas lumala nga ang inggit ko nang makaharap ko na siya at makita kung gaano siya kaganda at kasexy. Ganon kasi ang itsurang pinapangarap ko noong dalaga pa lamang ako. Malapit ko na sanang ma-achieve yon, kaya lang ay nabuntis ako at nasira ang figure ko. Binala ko namang ayusin pagkatapos kong manganak. Kaya lang ay naging busy na ako sa pag-aalaga kay Mia. Dagdag pa na kinailangan kong maghanap kaagad ng trabaho para may pangtustos ako sa pangangailangan namin. Wala naman kasi akong ibang maaasahan noon kundi ang sarili ko. Mas nahirapan pa ako sa pagtatrabaho lalo't wala ring ibang mag-aalaga kay Mia. Naalala ko pa yung unang trabaho na pinasukan ko, Papa Dudut. Ayaw sana nila akong tanggapin dahil baby pa noon si Mia at may chance raw na hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Lalo na noong nalaman nilang single mom ako at walang ibang tumutulong sa akin sa pagpapalaki kay Mia. Naiintindihan ko naman sila, Papa Dudut. Pero naawa sa akin ang boss ko at pinayagan akong dalhin si Mia sa opisina. Nasa ilalim ng mesa ko lagi si Mia. Doon ako naglatag ng higaan niya. Mabuti na lamang at hindi iyakin at madalas lamang tulog si Mia kaya hindi rin siya naging abala sa akin sa trabaho. Hindi rin siya nakaabala sa mga katrabaho ko. Ginawa ko yon ng ilang taon. At nung nakahanap na ako ng panibagong trabaho na makapagbibigay ng mas malaking sahod, ay buong puso akong nagpasalamat sa boss ko. Pinayagan naman niya akong umalis at binigay pa sa akin ang blessing niya. Doon ko rin nalaman na noong nagsisimula siyang magtrabaho ay kagaya ko rin siya. Isa rin siyang single mom at walang ibang tumutulong sa kanya kundi ang sarili niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naalala ko lang noong unang lipat namin sa Unit B, Papa Dudut. Mura pa lang noon ang upa.
Medyo malaki na noon si Mia at kinakailangan naming makahanap kaagad ng malilipatan dahil pinaalis na kami sa luma kong inuupahan. Hindi na raw kasi yon ipapaupa dahil titira na roon ang anak ng landlord ko. Nahirapan akong makahanap ng matitirhan namin lalo't hindi ko rin kayang budget ng ibang paupahan. Hanggang sa makita ko ang tinutuluyan namin ngayon. Unit B. Malapit yon sa trabaho at higit sa lahat ay hindi ganoong kataas ang paupa. Mabait din ang landlady ko. Nagustuhan niya si Mia kaya naman pinayagan niya akong umupa roon. Binawasan pa niya ng 1,000 ang upa ko. Naaawa marahil sa kalagayan ko bilang isang single mom. Dito na kami tumira sa Unit B mula noon hanggang magdalaga si Mia. Hindi na rin tinataasan pa ng landlady namin ang upa sa amin. Sa aming mag-ina lang yun ha, dahil sa ibang tenants ay regular na nagtataas ang landlady namin. Bilang kapalit sa kabutihan ng landlady namin ay kami mismo ni Mia ang naging tagabantay ng compound namin. Kami na rin ang naglilinis ng lahat. Sinisiguro naming na ire-report namin sa landlady kung meron kaming makitang problema sa compound. Kaya mas lalong natuwa sa amin ang landlady namin. Mukhang forever na nga kaming uupa roon dahil hindi na kami makakahanap pa ng ganong kabuting landlady. At higit sa lahat ay hindi na kami makakahanap pa ng ganong kamurang paupahan. Malapit yon sa trabaho ko at malapit yon sa school ni Mia. Kinapos man kami sa karangyaan pero biniyayaan pa rin kami sa ibang paraan. Papa Dudut. Nay, alam mo na ba? Ang alin? Yung tungkol kay Vivian. Kasiraan ba yan sa kanya? May skandal ba siya? Ano? Si nanay talaga. Ang bait naman ni Vivian pero gusto mo laging hanapan ng baho. Ano ngang nalaman mo sa kanya? May lang naman to. Ang dami na naman yung gamit na dumating. Bago lahat. Baka naman kasi may sugar daddy na nagpupundar sa kanya. Yan ang baho niya. Hindi rin, Nay. Sariling sikap si Vivian. Close na kayo? Piniyagan ka lang niyang makiref ng ice cream mo, pinagtatanggol mo na siya? Ayoko lang maging bias, no? Mabait naman kasi siya. Para saan pa tong inisplok mo na marami siyang bagong gamit na dumarating? Para lang inggitin ka. Effective, di ba? Sarili mong nanay, sinisira mong araw. Sinasabi ko lang kasi pwede tayong makisuyo sa mga gamit niya. Di ba nga pinapayagan na niya ako makiref? Tapos okay lang sa kanya kung makikinood ako sa TV niya. Ikaw naman hindi porket pumapayag siya sige lang ng sige. Mahiya ka rin naman. Siya kaya itong nag-offer. Saka gusto niya nga na nandun ako lagi para may kasama siya eh. Ang lungkot daw na mag-isa lang siya ron, lalo't bagong lipat lang. Namamahay pa. Bakit hindi siya dalawin ng sugar daddy niya? Wala nga siyang sugar daddy. Gusto kong paniwalaan na meron siyang sugar daddy. Ibigay mo na to sa akin. Iba ka talaga kapag nilalamon ng inggit, no? Busog na nga ang inggit sa akin eh. Kaya mas magandang wag ka nalang pumasok sa bahay niya. Kasi baka ma-stroke ka dahil sa inggit. Gaano kaganda ang bahay niya? Maganda. Parang mga bahay sa ibang bansa. Ang mamahal talaga ng mga gamit niya. Parang hindi nga bagay dito sa barangay natin eh. Ewan ko ba kay Vivian kung bakit dito pa niya naisipang lumipat? Pwede naman siya sa mga syala na kondo. Kasi kabit siya ng kapitan natin. Kanina sugar daddy tapos ngayon may kabit na siyang kapitan. Grabing imagination mo, Nay. Pumapalo talaga kapag naiinggit ka eh. Sa ganitong paraan lang naman gumagana ang loob ko eh. Hindi ko naiisip na miserable itong buhay natin kumpara sa kanya. Bakit mo naman kasi niisip na miserable ang buhay natin? Okay naman tayo ah. Kung okay tayo, bakit mo laging nilalait na mabaho ang ref natin? Bakit kailangan mo sabihin na laging walang laman yung kitchen cabinet natin? Oy, wala akong sinabing walang laman yung kitchen cabinet natin. Sabi ko nga may luya ron eh. Ikaw talaga mapagawa ka ng kwento. Ganon din yun. Nilait mo pa rin ang pasimple. Nay, hindi ka dapat makaramdam ng inggit kay Vivian. Saka dapat hindi mo dinadown ang buhay natin. Sa'yo talaga nang galing yan? Matapos mong sabihin na ang baho ng ref natin?
Kahit mabaho ang ref natin at luya lang ang laman ng kitchen cabinet natin, happy naman ako sa buhay natin. Hindi ka ba talaga happy, Nay? Happy naman sana. Kaso, biglang dumating si Vivian. Ang hirap na tuloy maging happy, lalo kapag nakikita mo sa kanya yung mga bagay na wala sa atin. For sure, meron ding wala sa kanya na meron tayo. Alam ko kung ano yan. Ano? Kahirapan! Napailing na lamang si Mia sa huling sinabi ko. Hindi naman niya kinontra kasi alam niyang totoo yon. Nagpaalam na lamang siya saglit para pumunta sa Unit A para makinood ng balita sa 75-inch Smart TV ni Vivian. Inaya niya ako pero tumanggi ako. Ayos lang naman ako sa TV namin kahit na hindi flat screen ay okay lang. Ang TV pa rin kasi na gamit namin ay yung luma at mataba ang likuran. Pamana pa ito sa akin ng nanay ko. Napanalunan niya noon sa isang raffle sa peryahan. Inalagaan lang kaya tumagal. Ilang pusa na rin ang natulog sa likuran ng TV naming dahil laging mainit doon. Binuksan ko ang TV at mag-isa kong pinanood ang balita. Pero hindi ako makapag-concentrate sa pinapanood ko. Panay kasi ang balik ko sa nakaraan. Naalala ko pa kung ano ang pinakaunang gamit na pinundar ko noong lumipat kami sa Unit B. Isang kutsyon. Isang kutsyon ang una kong pinundar. Sa dati kasi naming inuupahan ay pinahiram lamang ang kutsyon sa amin. Binala ko nga yung hingin dahil gutay-gutay naman na at manipis na. Baka itapon lang nila. Pero sabi ng dati kong landlord ay kailangan daw nila yon para tulugan ang mga aso nila. Parang nasaktan ako doon. Kaming tao na mas kailangan yon ay hindi sa amin inabot. Pero hinayaan ko na. Sa unang gabi nga namin sa Unit B ay wala pa kaming kutsyon noon. Nagtiyaga kami sa mga karton na ginamit namin sa paglilipat. Pinatungan na lang namin ang mga tuwalya para hindi masyadong masakit sa likuran. Ilang araw pa ang lumipas bago ako nakabili ng kutsyon. Manipis lamang yon pero nagkasya na kaming mag-ina. At sa paglipas pa ng panahon, dala ng pagpupursige at pag-iipon ay nakabili na ako ng mas makapal na kutsyon. Hindi lang isa kundi dalawa para sa aming dalawang mag-ina, Papa Dudut. Hello, Ate Belinda! Vivian! Huwag mo na akong tawaging ate. Hindi naman nagkakala yung edad natin. Ah, ganun ba? 25 years old ako eh. Eh, ikaw? 50. Ay, hinahanap mo ba si Mia? Wala kasi siya rito. Andun sa bahay ng kaklase niya. May tinatapos para sa school nila. Ay, hindi naman. May kailangan lang sana ako sa'yo. Sa akin? May kailangan ka? Anong meron ako nang wala ka? Teka, bago mo sagutin yan, pumasok ka muna. Baka mahamugang ka dyan sa labas. Naka-spaghetti strap ka pa naman. Nagpalinis kasi ako ng aircon kanina. Kaya ka naka-spaghetti strap. Para linisang maigi yung aircon mo. At bigyan ng discount. Iba talaga ang hiwaga ng spaghetti strap, no? Parang Lucky Charm siya. Ano ba yung kailangan mo pala? Makikihiram lang sana ako ng electric fan kung meron kayo. Mayroon ako. 3 pa. Yung isa sira. Ayun, baka naman pwedeng pahiram. Yung sira ba? Yung gumagana sana. Pwede ba? Mukhang hindi mo na afford magbayad ng kuryente dahil sa 3 aircon mo Hindi naman. Kahit gawin ko pang 4 yung aircon ko, makakabayad pa rin naman ako. Bakit ka nangihiram ng electric fan? Nakakadry pala ng skin yung lagi kang nakababad sa aircon. Napansin ko lang ngayon. Mukha ka nga dry. Grabe ka naman. Parehas lang naman tayong dry. Joke. Yan marunong na rin ako sumabay sa mga biro mo. Pero dry nga rin naman ako. Hindi ko naman kinakahiya yun.
Tamad kasi ako uminom ng tubig tapos matipid pa ako sa lotion. Hayaan mo, kapag pinahiram mo ako ng electric fan ngayon, bibigyan kita ng lotion. Deal? Duda ako kung bakit ka humihiram ng electric fan eh. Ha? Anong nakakaduda dun? Mataas na kasi talagang singil ng kuryente ngayon. Napanood ko sa balita. Ayaw mo lang aminin na namamahalan ka na sa kuryente mo, kaya hindi ka na muna gagamit ng aircon. Sabi ko nga sa'yo, kahit 4 pa na aircon ang nakabukas sa bahay ko, kaya kong bayaran yan. Kahit nakabukas pa yung pinto ko magdamag, kaya ko pa rin bayaran kung magkano man ang makukonsumo ko ron. Kaduda-duda lang kasi na biglang electric fan na yung gagamitin mo. May masama ba sa electric fan? Para sa aming mga nagtitipid lang kasi yun. Baka nga nagtitipid ka na rin ngayon. Pwedeng umamin. Ikaw talaga? Alam ko nanunukso ka lang kaya hindi ako mapipigon sa mga pang-iintriga mo sa akin. Pero kailangan ko lang talaga mag-electric fan kasi nagdadry na yung skin ko dahil babad ako sa aircon buong araw. Alam ko na. Hindi mo na afford bumili ng electric fan kasi naubos na yung pera mo. Kasi finally paid mo yung 75-inch smart TV mo. Hindi kita masisisi kung magpapakumbaba ka na ngayon. Ganun talaga. Matuto tayo sa pagkakamali natin. Next time kasi, huwag masyadong lustay para may mahuhugot ka pa kapag kailangan bumili ng electric fan. Bakit ba masyado kang masaya na malaman na wala akong pera? So wala na nga. Kasi di mo na afford bumili ng electric fan. Umorder na ako ng industrial electric fan, yung pinakamahal. Hindi pa siya makakarating ngayon kasi within 3 to 5 days ang delivery mula sa mamahaling shop na inorderan ko. Branded yung electric fan na binili ko. Yung gamit mismo ng mga sikat na vlogger at artista. Hayaan mo pag dumating na, ipapahiram ko sa'yo para ma-experience mo naman kung paano makatikim ng pangmayaman. Che, sa'yo na yung electric fan mo. For sure, hirap nang umikot yan dahil napupuno na ng alikabok at kinakalawang na yung loob. Che, uli. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Vivian Papadudut. Gusto ko siyang labanan sa pagtataray niya pero naisip kong ako naman pala yung unang nang atake sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ko ginawa yon, siguro'y naipon na lamang din talaga yung inggit ko sa katawan ko. Masisisi niyo ba ako? May pagkamayabang din naman kasi si Vivian. Kung paano niya ibida sa akin yung mga gamit niya, akala ba niya ay hindi ko ramdam? O baka naman masyado lang akong sensitive at wala naman siyang balak ipamukha sa akin yon. Pero dahil nababalot ako ng halo-halong emosyon kaya hindi na ako nakapag-isip pa ng maayos. Para sa akin noon, kontrabida talaga si Vivian. Kaya naman naisipan kong labanan siya sa mga pinagyayabang niya. Nang makauwi si Mia, nalaman kong hinarang pala siya ni Vivian sa gate at kinuwento ang ginawa ko. Hindi ako kinampihan ni Mia kaya mas lalo akong nainis kay Vivian. Immature daw ako, sabi ni Vivian. 50 na raw ako pero kung umasta ako ay para akong grade school. Doon ako mas lalong nag-init. Napacheck tuloy ako sa BP ko. Tama nga ang hinala ko, tumaas na naman ang BP ko. Wala akong ibang sinisisi noon kundi si Vivian at nararamdaman kong inggit sa kanya. Makakabawi rin ako sa kanya, yun ang sinumpa ko habang nililinisan ang mga namuong alikabok sa electric fan namin, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal kong pinag-isipan ang gagawin kong paghihigante kay Vivian, Papadudut. Mga 1 week din yon. Naisip kong bumili ng bagong TV, iyon ang simula ng paghihiganti ko kay Vivian. Inabangan ko ang sale online at nag-apply din ako ng loan sa online shop na yon. Nasilaw ako sa offer lalo't alam kong pwede ko yung bayaran ng paunti-unti. Itinago ko na ang matabang likuran na TV namin, Papadudut, at nagulat na lamang si Mia nang dumating ang bagong flat screen TV. Hindi ko muna yon ginamit para makaiwas na magasgasan at mag-overheat. Kung nag-overheat man ang mga flat screen TV. Wala rin naman kasi akong alam. Ang alam ko lang, pwede ko yung ipamukha kay Vivian oras na dumaan siya sa bahay. O di naman kaya ay lalakasan ko ang volume ng TV para marinig niyang meron na kaming bagong
TV. Gusto na ngang gamitin ni Mia ang TV para makapanood na siya ng balita. Kaya lang ay sinabi ko na pasimplihan niya muna si Vivian na dumaan sa bahay. Nagtataka may sumunod pa rin si Mia dahil sa kagustuhan nitong makapanood na sa bagong TV namin. Maya-maya pa'y bumalik na si Mia pero hindi naman niya kasama si Vivian. Sinabi lang niya na busy daw si Vivian. Pero alam kong umiiwas lamang si Vivian sa akin dala nga noong minsang tensyon sa pagitan namin dahil lang sa electric fan. Kaya hinayaan ko na lamang na buksan ni Mia ang TV para makapanood na siya. Nilabas ko ang tinapa sa ref para papakin niya pero tumanggi siya dahil binigyan daw siya ng popcorn ni Vivian. Nainis na naman tuloy ako, Papa Dudut. Ayos tong TV natin, Naya. Siyempre naman, hindi tayo papatalo sa iba dyan. Kay Vivian na naman ba? Meron pa bang iba? Alam mo, Nay, pabayaan mo na siya. Enjoyin na lang natin tong bagong TV natin. Uy, ang saya ko. Hindi ko na kailangan pukpukin yung likuran ng TV para lang gumana kapag nagbo-blur yung pinapanood ko. Yan ang regalo ko sa'yo sa kasal mo, ha? Ipapamana ko sa yung TV na yan. Ito ang ireregalo mo sa akin pag kinasal na ako? Baka basag na yung screen nito kapag nakahanap na ako ng lalaking papakasalan ako. Grabe naman yung regalo mo, recycled. Wala akong pakialam. Ipapamana ko pa rin tong TV sa'yo, kaya alagaan mong mabuti. Tulad ng pag-aalaga ko roon sa matabang TV natin dati. Hayaan nyo, Nay. Aalagaan ko tong TV natin. Sisiguraduhin ko na makakakain siya ng 3 beses sa isang araw. Bibilang ko rin siya ng vitamins, lalo kapag napupuyat siya sa gabi. Okay na po ba? Puro kakalokohan. Lakasan mo nga ang volume ng bagong TV natin. Malakas naman ang volume Hindi nyo pa rin ba marinig? May pangbili ng bagong TV pero cotton buds wala. Naririnig ko, kaya lang gusto kong marinig din sa Unit A. Nako, kay Vivian na naman. Siya ba ang inspirasyon mo kaya ka bumili ng bagong TV? Malamang! Ano nga namang ikaw? Ayan na ata si Vivian. Lakasan mo yung volume. Tsaka humanap ka ng mapapanood ng matingkad ang kulay. Wala naman tayong cable na. Iisa lang ang channel natin. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Lagyan mo ng filter yung palabas. Teka, bubuksan ko lang yung pinto. Hi, Belinda! Hi, Vivian! Dinig ko ang lakas ng TV niyo sa unit ko Ganun ba? Sobra naman pala ang lakas ng sounds ng nabili kong TV. High quality talaga. Umaabot talaga sa'yo yung tunog. Oo, nakaapekto siguro na nakabukas lahat ng bintana niyo kaya dinig sa akin. Pwedeng makita? Pasok ka. Pwede ka rin makinood kahit anong gusto mo. Nay, isa lang ang channel natin. Lagyan mo ng filter. Wow, ang cute ng TV niyo Anong cute? Ang cute para sa maliliit lang. Ang laki kaya ng TV namin. Oh, sorry. Nasanay lang kasi ako sa laki ng TV ko. Ilang inches ba to? Ano siguro? 40 to 55 inches. Asian size. Ganon. Hindi mo man lang chinek yung size bago ka bumili? Nagmamadali na kasi ako sa pag-shopping. Kung ano na lang yung madampot kong TV, yun na lang ang binili ko. Next month, bibili na lang ulit ako ng bago. Balitaan kita. Maganda yan. Nakakatuwa naman. Kasi tong si Mia laging nagre-reklamo dun sa matabang likuran na TV niyo At least ngayon may flat screen na kayo. Ewan ko ba kay nanay kung bakit ngayon niya lang naisipang i-retire yung senior citizen namin na TV. Sentimental kasi ako sa gamit. Pamana pa kasi yun ng nanay ko. Naiintindihan kita. Naabutan ko rin naman yung ganong TV pero binigay na lang namin sa kapitbahay namin nung may nagregalo na sa amin ng bago. Hanggang ngayon gamit pa rin nila yung TV na binigay namin Ay, gumagana pa? Tsaka nagkakausap pa rin kayo ng dating kapitbahay nyo? Oo, close pa rin kami kahit nagdalaga na ako at umalis doon. Papadaanin ko nga siya rito next week. Ibibigay ko na kasi sa kanya yung ref ko.
Bibili na lang ako ng bago, pamana ko na yun sa kanya. Total, 2 years ko na rin naman gamit yung ref ko na yun. Uy, Vivian, baka naman may ipamana ka rin sa amin. Kailangan namin ng mana. Gusto niyo ba yung sofa bed ko? Di ko naman kasi nagagamit. Sa inyo na lang para komportable kayo kapag nanonood kayo ng TV. Hindi na. Kasi may in-order na ako online na sofa bed at bagong ref. Uy, magkakaroon na tayo ng bagong ref, Nay. Oo naman. Ipapamana natin sa junk shop tong lumang ref natin. Namangha si Mia sa mga sinabi ko. Masaya naman si Vivian sa mga sinabi ko. Niyakap niya ako at sinabing natutuwa siya sa pag-asenso namin. Hindi ko kinatuwa yon at feeling ko ay kaplastikan lamang yon. Nakinood pa saglit si Vivian at pasimple niyang sinabi na ang bagong TV namin ay parehas doon sa napaglumaan niyang TV may 3 taon na raw ang nakakaraan. Nakakainis. Ewan ko ba kung ako lang ang nakapansin ng pagyayabang niya. Kasi si Mia believe na believe pa rin sa kanya. Makalipas nga ang ilang minuto ay umalis na rin si Vivian at pinapatay ko na kaagad kay Mia ang TV. Nagreklamo si Mia kasi gusto pa niyang manood pero pinilit ko siyang patayin ang TV. Natatakot kasi ako na baka mag-overheat yung TV. Saka baka malaki na ang gastos noon sa kuryente. Nagbilin ako kay Mia na limitahan lamang ang paggamit ng bagong TV para umabot pa sa kasal niya balang araw. Noong gabi bago matulog ay pinoblema ko kung paano pa ako makakapag-loan para makabili ng sofa bed at bagong ref na pinagyayabang ko kay Vivian. Alam kong dadaan pa rin si Vivian sa bahay at baka hanapin pa nito ang ref at sofa bed. Kaya naman naghanap pa ako ng pagpapautangan or mapagpapautangan. Meron naman akong nakuha, iyon nga lang ay sobrang taas ng interest. Pikit mata ko na lamang na kinuha yon alang-alang sa pride ko. In-order ko ang sofa bed na hindi ko naman kailangan. At bumili na ako ng bagong ref kahit pwede pa naman ang luma namin. Bahala na. Kailangan kong panindigan yon pero pinangako ko sa sarili ko na huli na yon. Hindi na ako magpapadala sa kayabangan ni Vivian. Sisiguraduhin ko lang na makikita niya ang una kong pinagyabang na sofa bed at ref. Makalipas lang ang ilang araw ay dumating na yon sa bahay namin. Tuwang-tuwa na naman si Mia pero may halong alinlangan na sa kanya, Papa Dudut. Ito na ba yung sinasabi niyong sofa bed kay Vivian? Ang ganda, di ba? Parang ang tigas. Nanlait pa. Baka naman delikado to sa spinal cord, Nay, ha? Magpasalamat ka na lang na meron na tayong sofa bed. Bakit kasi bumili ka pa parang hindi naman natin kailangan? Para ma-enjoy mo kapag manonood ka sa flat screen TV natin na hindi pa fully paid. Parang di nakaka-enjoy kasi nga matigas. Baka sumakit lang ang katawan ko. Para akong nakahiga sa isang sakong bigas eh. Eh di wag mong higaan. Ako na lang. O kaya kapag may bisita tayong makikitulog sa atin. Talaga? Tatanggap na tayo ngayon ng bisita? Di ba nga ayaw mong magpatuloy ng bisita kasi dagdag pa ka mo sa papakainin? Magpasalamat ka na lang at nakabili ako ng mga bagong gamit natin. Nagpapasalamat naman ako, kaya lang, hindi ba parang sobra na tunay? Kasi hindi naman natin talaga kailangan itong sofa bed. Ay yung ref, hindi ba? Panay ang reklamo mo na mabaho na yung ref natin. Oo, mabaho nga pero may sentimental value sa akin yun eh. Yun na kaya yung ref na nakalakihan ko. Andun pa nga lahat ng sticker na dinikit ko eh. Mas maganda yung bago natin. Pag pwede na siya isaksak bukas, makikita mo. Kasing lamig ng yelo sa US ang may experience mo. Speaking of yellow, bibili muna ako sa labas. Hindi pala tayo nakagawa kagabi. May binili pa naman akong soft drinks. Sayang kung walang yelo. Bumili ka na rin ng popcorn para malantakan natin mamaya habang nanonood. Wow, asensado na. Hindi na tinapang pinapapak. Alis na ako. Ay, Vivian! Hello! Nagulat naman ako sa'yo. Kakatok pa lang sana ako pero nabuksan mo na agad yung pinto. Andyan ba nanay mo? Oo! Nay! Andito si Vivian! Labas lang ako ha, bibili ako ng yelo at popcorn.
Hi, Belinda! Ay, andito ka? Gusto mo makita yung sofa bed at bagong ref namin, no? Nakita ko na kanina nung dineliver dito. Congrats ha! Hindi na magrereklamo si Mia sa amoy ng lumang ref nyo. Mareklamo lang talaga ang anak kong yan. Naalala ko nga sa kanya yung sarili ko nung bata pa lang ako eh. Naalala? Hindi ko pa yata nakwento sa'yo kung bakit malapit ang loob ko sa inyong mag-ina. Kasi nung bata ako, katulad ko rin si Mia. Marami rin akong gustong bagong gamit tulad ang nakikita ko sa mga kakilala namin. Pero hindi namin afford. Single mom kasi nanay ko. Ah, parang ako. Oo. Kaya nga magaan din agad ang loob ko sa inyo. Kahit minsan tinatarayan mo ko. Mag-isa niya akong tinaguyod. Tinipid niya rin ako para makapag-aral ako at makapagtapos. Kaya nga naaawa ako sa kanya. Yun, habang nag-aaral ako, marami akong ginawang sideline. Nagturo ako ng mga Chinese at Korean online, tapos marami pa akong pinasok na trabaho. Para ako na lang yung bumili ng mga kailangan namin sa bahay. Nagawa ko naman. Lalo na nung nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tapos nakakuha na ako ng magandang trabaho. Nasaan ang nanay mo? Ay, wala na eh. Masaya na sa kabilang buhay. Sorry, hindi ko alam. Kaya siguro ako ganito ngayon. Bili lang ako ng bili ng mga gamit na pangarap namin dati ng nanay ko. Baka sakaling makabawi man lang ako sa kanya kapag nakita niyang asensado na yung anak niya. Kaya, pasensya na kung madalas nagtutunog mayabang na ako sa mga pinamili kong gamit. Oo nga eh. Nayayabangan nga ako sa'yo nung una. Pero hayaan mo na yon. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ko naman gustong ipagyabang. Kaya lang pagkaharap kita, parang sinasalamin mo nanay ko. Kaya gusto kong sabihin sa'yo lahat ng nabili kong mga gamit kasi sa puso ko, parang gusto kong matuwa ka. Kasi parang sa ganung paraan, feeling ko, natutuwa na rin si Mama. Papadudot para akong sinuntok sa lalamunan sa inamin sa akin ni Vivian. Parang nasa namin naman niya ang anak kong si Mia na may mga pangangailangan at hindi ko maibigay noon. Niyakap ko siya at sinabing proud ang nanay niya sa kanya kung nasaan man ito sa ngayon. At kung kailangan man niya ng isang ina na magsasabi sa kanya kung gaano siya kagaling at kabuti, ay andun lamang ako palagi. Doon na siya nagsimulang umiyak, papadudot. At para gumaan ang sitwasyon ay inamin ko sa kanya na naiinggit ako sa kanya kaya ako bumili ng mga TV, sofa at refrigerator. Inamin ko sa kanya na loan lahat yon. At pinagsisisihan ko na dahil alam kong mahihirapan akong bayaran yon. Bigla na lang siyang nag-offer na magbayad ng lahat ng yon. Regalo na raw sa akin. Tinanggihan ko dala ng sobrang hiya. Pero sinabi niya sa akin na parang sa ganoong paraan ay niregaluhan na rin niya ang nanay ko. Kahit ako ay naiyak sa naging offer niyang yon, mali nga na mainggit sa kanya dahil mabuti siyang tao at anak. Deserve naman talaga niya mga magagandang bagay na naipundar niya. Doon na kami nagkaintindihang dalawa, papadudot. Pagkatapos noon ay dumating na rin si Mia at niyakap siya bigla ni Vivian at kinagulat niya yon. Hindi ko na lang sinabi sa anak ko ang nangyari bago siya pumasok sa bahay. Inaya ko si Vivian na manood sa TV namin kahit na isang channel lamang yon. Pinaunlakan naman niya yon at masayang inupuan ang matigas na sofa bed. Nakangiti pa rin siya at masaya sa sofa bed. Inaya ko rin siyang matulog muna sa amin. Sa unang beses ay pumayag akong magpatulog ng bisita sa bahay. Kay Vivian lang dahil parang naging anak na ang tingin ko sa kanya. Maraming salamat papadudot sa pagbasa ng aking liham. Sana po ay magawa namin itong
mapanood ni Mia at Vivian sa inyong YouTube channel. Muli maraming salamat. Ako ang inyong kabarangay forever, Belinda. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo na itatanong ay fan na fan ako ng programa ninyo sa radyo. Nahawaan ko na nga ang kuya adi ko sa pagkahilig sa programa ninyo. Kaya naisip ko na sumulat sa inyo upang ibahagi ang kwento naming magkapatid. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako. Ako po si Sheena, 23 years old at taga Cubao, Quezon City. At kakagraduate ko lang sa kursong Information Technology or IT. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang private company sa Quezon Avenue. Mag-uumpisa ang lahat nito lang 2024. Around February yon last year. Kami na lang ng kuya ate ko ang magkasama sa buhay matapos naming maulila sa mga magulang. Bali nagre-renta kami ng apartment na may isang kwarto, CR at magkasamang sala at kusina. 10 taon pa lang pagitan ng mga edad namin. 33 years old na noon ang kuya. Umungosamis kami pero nakipagsapalaran dito sa Maynila ang kuya ko. Namasukan siya sa call center at hindi nagtagal ay kinuha niya ako sa pangangalaga ng tiyahin namin sa probinsya na kapatid ni nanay para pag-aralin. Sheena? Sheena, kakain na! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Okay, kuya. Wow! Sinigang na salmon belly! Oo, alam kong paborito mo yan. Upo na para makakain na tayo. Thank you, kuya. Ang sarap ng hapunan. Walang anuman. Kumusta school? Okay naman, pero nakakapagod. Lalo na yung thesis namin, pero patapos na rin naman kami. Final defense na namin next week, then for binding na. Excited na ako. Excited na rin ako. Malapit ka na makagraduate. Oo nga. Ay. Kaya lang, kinakabahan naman ako. Saan? Sa pwedeng mangyari pag nakagraduate na ako. Sabi kasi ng prof namin na iba na raw talaga ang buhay sa real world. Yun bang kapag nakalabas na kami ng eskwelahan, mas mahirap na raw at mas maraming kakumpetensya sa paghahanap ng trabaho. Natatakot ako tsaka kinakabahan. What if hindi ako makasabay sa kanila? Wow. Teka muna. Isa-isa lang, Sheena. Anong isa-isa lang? Marami na ba ako sinabi? Medyo. Kalma ka muna. Gusto ko namang kumalma, pero kinakabahan talaga ako. Kaya nga, kalma ka muna. Tsaka ka nakabahan. Wala ka pa naman dun eh. Wala pa nga ako doon, pero pag naiisip ko na, mas lalo akong kinakabahan. Narinig mo ba tibok ng puso ko? Ang lakas oh! Naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan ng kaba mo. Pero hindi mo kailangang matakot. Kaya ka nga may kuya eh. Nandito ako para alalayan at gabayan ka. Lalo na sa pagharap mo sa sinasabi mong real world. Malaki na naman ako, tsaka tagal mo na rin akong inaalalayan. Baka oras na para tumayo naman ako sa sarili kong mga paa. Nando na tayo. Pero habang pipilay-pilay ka pa dahil baguhan ka pa lang sa real world na sinasabi mo, nandito lang ako para tulungan ka. Para saluhin ka pag na-out of balance ka. Ewan ko sa'yo, kuya. Puro ka talaga kalokohan. Kahit puro ako kalokohan, seryoso naman ako sa sinabi kong yan ha. Basta, tandaan mo, hindi mo kailangan mahiya sa akin. Magsabi ka lang pag kailangan mo ko. Kaya nga naging kuya mo ko, di ba? Thank you talaga, pero nahihiya pa rin ako. Bakit ka naman nahihiya? Siyempre, dami mo na kasing sinakripisyo para sa akin. Simula pa lang nung bata tayo, nagtrabaho ka na at lumuwas dito sa Maynila. Tapos kinuha mo ko sa probinsya natin para pag-aralin. Ginawa ko yun lahat dahil mahal kita. Kayo nila nanay at tatay. Tsaka hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Ang gusto ko lang, magsikap ka para sa sarili mo. Kahit wag mo na ako isipin, sarili mo na lang. Pwede ba yun? Siyempre kasama ka pa rin sa mga pangarap ko. Basta,
Kapag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho, tutulungan kita. Di ba pangarap mo makabili ng sariling bahay? Oo, pero tsaka na yon. Unahin mong tulungan ang sarili mo. I-establish mo muna sarili mo. Hindi mo naman responsibilidad yung pangarap ko. Lalo alam ko na may sarili ka rin pangarap. Okay na sa akin na tinutupad mo yon. Masaya na ako dun. Thank you talaga, kuya. Walang anuman. Sana di ka magsawa sa pagpapasalamat ko. Hindi naman. Pero lumalamig na yung sabaw. Kumain na tayo. Sige, kanina pa nga ako nagugutom. Papa Dudut, 2019 ako dumating sa Cubao at noong sumunod na taon ay nag-enroll ako sa kolehiyo. Kaya lang ay nagkaroon ng pandemic kaya naurong ang class opening ng September imbes na June. Pahirapan din kasi online ang klase namin pero sa awa ng Diyos ay nairaos at mairaraos ko ang pag-aaral ko. Mataas ang pangarap ko sa buhay pero kasama na doon ang maibalik sa kuya ko ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya para sa akin. Malaki ang respeto ko kay Kuya Adi, Papa Dudut. Mabait kasi siya, mapagmahal at responsable. Close na talaga kami kahit noong unang beses pa lamang na magkasama kami sa Maynila. At kahit noong nasa Usamis pa lamang kami nakatira. Kaya nga nalungkot ako ng sobra nang mag-decide siyang pumunta sa Maynila para makipagsapalaran. Sobrang hirap din kasi ng buhay namin sa probinsya kaya sinantabi na lamang niya ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya wala akong ibang hangad ng mga panahong yon kundi ang tuparin ang naudlot na pangarap ng kuya ko na makagraduate sa kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Napansin ko madalas na may kausap sa chat ang kapatid ko. Tapos may mga pagkakataon pang pangiti-ngiti siya habang nakatitig sa cellphone. Kaya naman na curious ako, Papa Dudut. Hi, kuya! Hi. Sino yan, ha? Ha? Yang ka-chat mo. Napapansin ko pa na yung ngiti mo dyan sa cellphone mo eh. Huhulaan ko. Babae yan, no? Ikaw talaga? Lakas ng radar mo. Sagutin mo na lang tanong ko. Oo, tama ka. Babae nga to. Nililigawan mo? Ha? Hindi. Sus, hindi raw. Sa lapad ng ngiti mong yan. Hindi naman talaga. Magkaibigan lang kami. Diyan naman nagsisimula ang lahat. Pero curious ako, sino siya? Pakilala mo naman sa akin para may idea lang ako kung sino yung babaeng nagpapakilig sa kuya ko. Kilig ka dyan. Di ako kinikilig ah. Astig kaya ako. Astigin mo mukha mo. Sino nga? Katrabaho mo ba? Hindi. Kaya nga sino? Kilala mo na to eh. Talaga? Pero wala akong matandaan na kilala kong babae na nalink sa'yo. Wala nga halos nung naghiwalay kayo nung ex mong si Sarah Lynn eh. Siya nga yun. Si Sarah Lynn? Oo. Teka. Tama ba narinig ko? Si Sarah Lynn yung ka-chat mo? Oo, siya nga. At kailan ba kayo nagkaroon ng communication uli? Nitong buwan lang. Nag-chat siya sa messenger ko. Pero late ko na nakita kasi nasa request message pala. Nagbago na rin siya ng Facebook account. Bakit mo naman in-accept? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng babaeng yan? Napatawad ko na naman si Sarah Lynn at nagsisisi na siya sa nagawa niya. Ngayon, kinontak niya ako para makipagkaibigan. Lalo ngayon nahiwalay na raw sila ng kinakasama niya. Ano ngayon kung wala na sila? Kumalma ka nga muna, huwag kang sumigaw. Nagulat lang ako. Nakakaloka naman kasi ang si Sarah Lynn. Anong nakakaloka dun? Yung pakikipagkaibigan niya sa'yo porke hiwalay na sila ng tatay ng anak niya. Hindi ako naniniwala. Baka may masamang balak yan. Huwag mo naman pag-isipan ng masama yung tao. Paano di ko pag-iisipan ng masama ginawan ka na niya ng masama? Nakaraan na yon. Sabi ko nga napatawad ko na siya. Ibang klase ka rin, kuya. Sinaktan ka niya ng husto nun tapos bilis mo lang siyang napatawad. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako mapagtanim ng galit sa ibang tao. Tsaka si Sarah Lynn naman to. May pinagsamahan kami. Meron nga at ang tagal nun. Pero pinagpalit ka lang niya sa iba. Di ko naman nakakalimutan yon. Tsaka nakikipagkaibigan lang naman yung tao eh. Malay mo malungkot dahil naghiwalay sila ng kinakasama niya. Wow,
sa dinami-dami ng kakaibiganin, dun pa talaga sa ex-boyfriend niya na sinaktan niya ng husto? Kung di ba naman makapalang mukha niyang Saralyn na yan? Sheena, kahit galit ka sa tao, hindi pa rin tama na pagsalitaan mo siya ng ganyan. Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko. Nakakainis lang na bigla-bigla na naman siyang babalik sa buhay mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Salamat sa pag-aalala. Pero alam ko naman yung ginagawa ko. Sana nga. Ewan ko na lang sa'yo pag nasaktan ka pa uli ng babaeng yan. Papadudot, hindi niyo ako masisisi kung umasim ang mukha ko nang banggitin niyang nag-uusap na naman sila ng ex-girlfriend niyang si Saralyn. Hindi kasi maganda ang breakup nila, Papadudot. 5 years na sila noon nang kuya ko nang mabuntis si Saralyn ng ibang lalaki. Kasal na nga lang ang kulang sa kanilang dalawa na kuha niya pang magpagalaw sa iba at lokohin ang kapatid ko. Taong 2022 sila naghiwalay at nasaksihan ko talaga kung paano nalugmok ng husto si Kuya Adi. Isa pa sa kinaiinis ko kay Saralyn ay 1 taon na pala niyang niloko ang kuya ko. Ibig sabihin may iba na siyang kalandian habang sila pa ng kapatid ko. Katrabaho niya ang tatay ng anak niya sa private company na pinapasukan niya noon. Ang galing din niyang magtago. Tapos nung nagkabukingan na ay sa kanya, hiniwalayan si Kuya Adi para makisama sa tatay ng anak niya. May paiyak-iyak pa talaga ang gaga para magmukhang kaawa-awa. Kaya inis na inis talaga ako sa kanya at hiniling ko na sana'y hindi na ulit mag-cruise ang landas nila ng kapatid ko. Kaya lang ay masyadong mapaglaro ang tadhana at ang kapalaran, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kung protective sa akin ang kuya ko ay natural na protective rin ako sa kanya bilang kapatid niya. Kahit naman sinong kapatid ay hindi naghahangad na masakta ng ibang tao, yung mga kapatid nila hindi ba? Kaya nga pinakita at pinaramdam ko talaga kay Kuya Adi ang hindi ko pagsang-ayon sa pag-uusap nilang muli ng ex-girlfriend niya. Araw-araw kong pinapaalala sa kanya ang darkest days niya noong iwanan siya sa ere ni Saralyn. Sabihin niyo ng kontrabida ako sa love story nila pero wala na silang love story na dapat pang ipagpatuloy at balikan. Pero wala naman akong magagawa kung gusto rin ng kapatid ko ang atensyon na nakukuha niya sa babaeng yon. Kahit na ayaw kong makipagkaibigan ulit si Kuya Adi kay Saralyn, lagi ko pa ring nahuhuling kachat niya at kausap sa cellphone ng ex-girlfriend niya. Minsang sinabi ni Kuya na intindihin ko na lamang daw siya at yun naman ang ginawa ko, Papadudot. Pero deep inside, nananalangin ako na sana'y hindi mag-workout ang kung anumang namamagitan sa kanila ng mga panahong yon, Papadudot. May binili akong donut na ube flavor. Halo? Kanino to sapatos na to? Oh, nandiyan ka na pala. Hadi, sino yan? Oh, Sheena, ikaw pala. Saralyn? Bakit yan lang ang tawag mo? Nakalimutan mo na yata na inaate mo siya noon. Bakit ko tatawaging ate yung babaeng nanakit sa'yo? Sheena! Ayos lang naman na hindi niya ako tawaging ate, Adi. Naiintindihan ko si Sheena. Kahit na, hindi pa rin tama yon. Anong ginagawa mo rito sa amin? Ha? Ano? May inasikaso lang ako na malapit dito. Kaya naisipan kong dalawin si Adi rito sa apartment nyo. Yun lang ba talaga pakay mo? O may iba ka pang dahilan? Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko? Sheena, parang di ko na nagugustuhan pakikipag-usap mo kay Saralyn. Bakit kuya? Wala naman ako sinabing masama sa kanya. Nagtanong lang ako. Oo nga, pero bakit ganyan ka makapagtanong sa kanya? Ano ba dapat ang tamang pagtatanong ko sa babaeng nanloko at nang iwan at nanakit sa'yo? Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Akala ko nagkakaintindihan na tayo.
Nag-usap tayo, pero saan tayo banda nagkaintindihan na papupuntahin mo yung babaeng yan dito sa apartment natin? Hindi ko siya pinapunta rito. Dinalaw ko lang ang kuya mo. Nagdala pa nga ako ng mga pagkain na paborito niyong dalawa. Hindi mo kami makukuha sa pagkain. Sa'yo na lang yan. Sheena naman. Pwede bang kausapin mo ako na maayos? Maayos naman na makikipag-usap ko sa'yo Ano bang gusto mo? Yakapin kita, ngitian, tapos sabihin ko sa'yo na na-miss kita? Hindi naman sa ganun. Mabuti pa, pumasok ka na lang muna sa kwarto mo, Sheena. Bakit mo naman gagawin yon? Dahil binabastos mo na si Saralyn. Baka nakakalimutan mong bisita ko siya at wala kang karapatan na bastusin siya. Bakit sa akin ka nagagalit? Alam nga naman kay Saralyn, wala naman sinasabing masama sa'yo yung tao. Ikaw yung kanina pa sabi na kung ano-ano dyan. Alam ko na hindi mo inaasahan yung pagpunta niya rito. Pero hindi pa rin tama na tratuhin mo siya ng ganyan. Ayos lang naman ako. Siguro nagulat lang talaga si Sheena. At saka, na-realize ko na hindi ko pala siya pwedeng sisihin na ganyan siya makipag-usap sa akin. Nasaktan kita noon at walang kapatawaran yung nagawa ko sa'yo. Pero napatawad na kita. Matagal na. Salamat, Adi. Ako, hindi ko pa napapatawad yung babaeng yan. Sheena! Pasok na ako sa kwarto ko, kuya. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko. Hindi naman talaga siya ganyan. Alam ko naman. Pero may kasalanan din ako sa'yo. Wala na yon. Sabi ko nga, napatawad na kita. Salamat ulit. Papadudot, gulat na gulat ako nang makita ko si Saralyn sa pamamahay namin ng hapong yon. Hindi ko talaga inaasahan na muling magkukrus ang landas namin ng babaeng kinaiinisan ko. Takang-taka pa ako kung ano ang ginagawa niya sa bahay, tapos mas nadagdagan pa ang inis ko nang pinagtanggol siya ni kuya sa akin. Hindi ko talaga matanggap na mas kinampihan siya ng kapatid ko. Ewan, pero noong nakita ko ang pagbumuka ng babaeng nanakit sa kuya ko ay nagbalik ang lahat ng pinagdaanan namin para lang makausad siya noon. Marami akong tanong kay Saralyn na hindi ko na naitanong ng araw na yon. Una na doon ay kung paano niya nagawang sakta ng kuya na naging mabait at manatiling tapat sa kanya. Pangalawa ay kung bakit bumalik pa siya sa buhay ng kapatid ko. Para sa akin, papadudot, ay hindi sapat na dahilan na naghiwalay na sila ng kinakasama niya na siyang tatay ng anak niya. Malakas ang kutob ko na gusto lang niya na gamitin ang kuya ko. Mabilis pang nagdaan ang mga araw at dumalas pa ng dumalas ang pagpunta ni Saralyn sa inuupahan naming apartment. At kahit na gustuhin kong iwasan siya, ay hindi ko naman magawa-gawa. Kaya hinayaan ko na lamang siya at ang anak niya. Pero minsan aminado akong napipikon ako sa bata dahil maingay at makalat sa bahay. Tapos hindi naman masaway-saway ni Saralyn. Papadudot. Nandito na ako! Ikaw na naman? Magandang gabi rin sa'yo, Sheena. Bakit ikaw nagluluto dyan? Nasaan kuya ko? Bumili lang ng soft drinks sa tindahan. Tungkol naman dun sa isa mo pang tanong, wala lang. Gusto ko lang kayong ipagluto ng kuya mo. Tsaka sabi niya, na-miss na raw niya kaya pinagluto ko siya ng paborito niya. Halika, upo ka na para makakain ka na. Hindi pa ako gutom. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Ano yon? Ang sabi ko, kung hindi mo na ba ako mapapatawad? Kung tutuusin, hindi naman ikaw ang nasaktan ko. Yung kuya mo. Pero bakit parang abot langit yung galit mo sa akin? Ibang klase. Nagtanong ka pa talaga. Para lang malaman ko. Hindi ko kasi maintindihan eh. Ilang araw na akong pumupunta rito sa inyo at nakikipagmabutihan sa kuya mo. Pero ikaw yung ayaw. Kung kuya mo nga, napatawad na ako eh. Wala kang alam kung gaano mo nasaktan si kuya nung niloko at hiniwalayan mo siya.
Sobrang lugbok siya nung mga panahon na yon. Wala siyang ginawa kundi umiyak at magmukmuk dito sa bahay. Natuto rin siyang uminom ng alak at makipag-inuman sa kung sino-sino kahit hindi naman niya ginagawa. Habang ako, alalang-alala sa kanya. Halos sirain na niya yung buhay niya at habang pinagdadaanan niya yon, ako ang kasama niya. Napakarami niyang iniyak ng dahil sa'yo. Marami rin akong iniyak dahil sa kuya ko. Tapos tatanungin mo ako ngayon kung bakit abot langit ang galit ko sa'yo? Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan palang pinagdaanan niyo ni Adi. Oo! Kaya nga nagagalit ako sa'yo ngayon dahil nakuha mo pa talagang bumalik sa buhay namin! Sana hindi ka nalang uli nagpakita sa kuya ko! Ayoko na naman sana magpakita kay Adi. Pero na-realize ko na mahal ko pa rin siya. Anong mahal? Pinagpalit mo siya sa iba, tiniwan mo nga siya! Basta, isang araw, nagising na lang ako na nagsisisi na sa mga nagawa ko sa kanya. Tapos nagkataon na nagkahiwalay na kami ng tatay ng anak ko kaya Kaya ginulo mo na uli buhay ng kuya ko! hindi naman ganun yun. Nagbago na ako. Nagbago mukha mo! May kasabihan nga na once a cheater, always a cheater! Kaya di ako naniniwala sa sinasabi mo! Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang bahala. Wala ka rin naman magagawa, lalo na nagkabalikan na uli kami ng kuya mo. Ano ka mo? Oops! Hindi mo pa pala alam? Ulitin mo nga yung sinabi mo! Sabi ko, kami na uli ni Adi. Kaya wala ka na magagawa. Tsaka wala na rin akong paki sa'yo kung mapatawad mo pa ako o hindi. Hindi naman ikaw ang karelasyon ko, kuya mo naman. Kaya bahala ka na dyan. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na nilihim sa akin ng kuya ko na nagkabalikan na sila ni Sarah Lynn. Sa bagay, alam niya na posible akong maggalit sa kanya o magtampo. Ayaw ko kasi talaga sa babaeng yon para sa kanya pero alam ko rin naman na sino ba ako para hadlangan ang pag-iibigan nila. Kahit na pinilit kong hindi magtampo sa kuya ko pagdating niya sa apartment, nang gabing yon ay hindi ko pa rin nagawa. Hindi ko siya kinausap habang nandun si Sarah Lynn. Pero sa huli nagkabati pa rin kami, Papa Dudut. Nung makaalis na kasi si Sarah Lynn sa apartment ay kinausap ako ng kapatid ko upang ipaliwanag sa akin ang lahat-lahat. Sinabi niya ulit kung gaano niya kamahal ang ex-girlfriend niya at kahit na anong gawin niya ay hindi naman daw talaga nawawala yung pagmamahal na yon, Papa Dudut. Bukod doon ay napatawad na raw niya si Sarah Lynn at nung nagkita ulit sila ay gusto niyang magsimula ng panibagong buhay kasama ito at ang anak nito sa ibang lalaki. Dahil sa pag-uusap naming yon ni Kuya Adi ay lumambot naman ang loob ko sa kanya. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang bawat katagang lumabas sa kanyang bibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nagkabalikan na sina Kuya Adi at Sarah Lynn, ay madalas nang nakatambay sa apartment namin ang babaeng yon. Wala naman akong magawa dahil kagustuhan din yon ng kapatid ko. Sakto, naka-work from home setup si Kuya at si Sarah Lynn ang nakatoka sa pagluluto ng pagkain namin. Kaso ay nauumay na talaga ako pag nakikita ko silang sobrang sweet na akala mo ay hindi nagkahiwalay dahil may isang nagloko. Hindi niyo ako masisisi kung bakit hindi pa rin ako lubusang masaya para sa relasyon nila ng kuya ko. Kung si Kuya Adi ay nakapagpatawad na pues ako ay hindi pa. Mabilis na nagdaan ang 2 buwan at tuluyan na ngang binahay ni Kuya sina Sarah Lynn at ang anak nito. Sa sala sila natutulog dahil iisa lang naman ang kwarto ng apartment namin at doon ako natutulog. Walang trabaho si Sarah Lynn kaya kapag sumisweldo si Kuya ay ibinibigay niya lahat ng pera niya sa babaeng yon. Isang gabi ay napansin kong malungkot ang kuya ko. Nag-alala ako kaya kinausap ko siya at doon ko nga nalaman na meron pala silang pinagdadaanan ni Sarah Lynn. Pinagtapat sa akin ang kapatid ko na nagdadalang tawang girlfriend niya ngunit hindi na naman siya ang ama.
Bali nabuntis lang daw ito ng madalas nitong kausap sa cellphone bukod sa kapatid ko. Nung una ay nalabuan ako kung paano nangyari yon, pero sinabi ni kuya na hindi pa rin pala tuluyang nagbago si Sarah Lynn. Niloloko pa rin siya nito kaya abot langit ang galit ko sa babaeng yon. Gusto ko siyang sabunutan at nagkataon na wala sila ng anak nila sa bahay dahil may pinuntahan na hindi namin alam. Kaya nga inabangan ko ang pag-uwi nito. Pero bago ko pa yon magawa ay inawat na ako ni Kuya Adi at nakiusap na huwag ko nang kumprontahin ang girlfriend niya. Kahit na masama ang loob ko sa pakiusap niya ay sinunod ko pa rin siya, Papa Dudut. Tapos nung sumunod na araw ay sinabi niyang nagkasundo na sila ni Sarah Lynn na tatanggapin niya ang bata dahil hindi naman daw sinasadya ang pagdadalang tao nito. Sarah Lynn naman! Ano bang problema mo, Adi? Kanina ka pa. Para kang bata nagmamaktol. Paano hindi ako magmamaktol? Napapadalas na yung pag-alis mo. O bakit? Wala na ba akong karapatang umalis? Meron, pero saan ka ba pupunta? Pati ba naman yun gusto mo pang malaman? Malamang! Sino ba ako sa buhay mo? Baka nakakalimutan mong boyfriend mo ko. Ay, oo nga pala. Boyfriend nga pala kita. Pero hindi naman ibig sabihin nun pagbabawalan mo na ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Hindi kita pinagbabawalan. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Sa mga kaibigan ko, niyaya nila ako magkape. Magkape? Hindi ba masama sa buntis yun? Saan mo naman napulot yan? Hindi masama ang kape sa buntis. Pero sabi ng OB na maselan daw pagbubuntis mo. Baka naman mapano ka niyan pag lumabas ka. Natatakot ako na may mangyari sa'yo at sa baby. Anong palagay mo sa akin, hindi maingat? Sarah Lynn naman. Anong gusto mong gawin ko? Huwag na ako umalis kahit naka-oo na ako sa mga kaibigan ko? Anong nangyayari dito? Dinig ko kayo dun sa kwarto ah. Pasensya ka na, Sheena. Bakit ka pa kasi sumisigaw, Sarah Lynn? Yan kasing kuya mo eh. Masyado akong kinukulong dito sa pamamahay nyo. Anong kinukulong? Hindi totoo yan. Naniniwala ako kay kuya kasi pansin ko na ilang araw ka na rin alis ng alis. Hindi ka mapirmi dito. Pati anak mo sa amin mo pinapaalaga. Sheena, wala namang problema doon. May problema doon dahil naging pabayang nanay itong babaeng to. Anong pabaya? Hindi ako pabaya. Hindi raw. Pero parang wala kang pakialam dyan sa baby na nasa tiyan mo. Di ba sabi raw ng OB mo, delikado pagbubuntis mo? Dapat naka-bed rest ka pero wala kang ginawa kundi maglakwatsa. Ang kati ng pa mo. Sumusobra ka na talaga, Sheena. Bakit? Dahil totoo? Sabihin mo nga sa amin, saan ka ba talaga pumupunta at laging kating-kati ang pa mo na umalis? Sa mga kaibigan ko nga. Makikipagkita ako sa kanila dahil ang boring dito sa inyo. Sa mga kaibigan mo nga ba? O sa tatay niyang anak mo? Ha? O ano? Gulat ka no? Kasi totoo? Siyempre hindi. Adi, sawayin mo nga yung kapatid mo. Sheena! Bakit kuya? Huwag mo sabihing naniniwala ka sa babaeng yan, nukno ka na sinungaling yan. Tingnan mo nga, harap-harapan ka na naman niyang niloloko. Nakuha pang magpabuntis sa iba habang kayo pa. Alam ko, pero napag-usapan na namin ni Sarah Lynn na aakuin ko ang bata dahil hindi naman daw niya sinasadya. Hindi sinasadya? Na ano? Nalumande? Kailan ka pa magigising kuya? Nukno ka naman loloko niyang girlfriend mo. Tama na! Huwag ka na magsalita! At bakit hindi ako magsasalita? Sige nga. Di ka kasi nakikinig sa sinabi ko. Sabi ko nag-usap na kami ni Sarah Lynn. Aakuin ko ang baby niya. Tsaka wag mo na nga ulit-ulitin na nagloko siya. Wala namang pinanganak na perpekto eh. Pero lahat pwedeng magbago. Ewan ko sa'yo! Masyado ka nang nabulag sa pagmamahal mo sa maling babaeng yan! Kailan ka ba magigising? Pag huli na ang lahat, nadalog mo ka na naman uli? Bahala ka na nga! Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na kakampihan ni Kuya Adi si Sarah Lynn kesa sa akin na sarili niyang kapatid. Doon na talaga tuluyang sumama ang loob ko sa kanya na parabang ayoko na siyang makita at makasama sa iisang bubong. Hindi ko matanggap na ganon na lang niya binaliwalang pag-aalala ko sa kanya.
Kaya naman dala ng bugso ng damdamin ay umalis ako sa apartment namin at nakituloy sa apartment ng kaklase ko. 2 araw din akong hindi umuwi sa amin at hindi ko rin sinagot ang call and text ni kuya. Galit ako sa kanya ng mga panahong yon. Sa isip ko ay kaya kong mabuhay nang wala siya. Nagplano akong mag-working student hanggang makapagtapos ako. Pero hindi naman yon natuloy dahil kinausap ako ng kaklase ko na huwag ko na raw tiisin ng matagalang kuya ko. Huwag ko raw gawin yung ginawa niya sa kuya niya noong nagrebelde siya. Sa sobrang pag-aalala raw kasi nito, nang umalis siya sa kanila noon ay hinanap siya nito kung saan saan. Kaya lang ay nadisgrasya ito matapos mabundol ng SUV. Bukod doon ay ramdam daw niya na kailangan ako ni Kuya Adi kaya tinalaban ako sa pag-uusap namin yon. Kaya naman kinaumagahan ay sinagot ko na ang tawag ng kapatid ko at unang bumungad sa akin ang hikbi niya. Dahilan para magmadali akong umuwi sa amin, Papa Dudut. Hindi na talaga ako nagulat na iniwan at niloko ka na naman ng babaeng yun, kuya. Sobrang kati niya. Kaya di na ako nabigla sa ginawa niya. Hindi rin ako makapaniwala. Buong akala ko ayos kami. Pero iniwan niya pa rin ako para sumama dun sa nakabuntis sa kanya. Tama ka nga, na yung lalaking yun ang kinikita niya sa tuwing umaalis siya. Akala ko nagbago na siya. Hindi talaga ako naniniwala na nagbago na siya. Baka masyado lang akong uto-uto, kaya nagpadala ako sa mga sinabi niya. Medyo. Kaya nga nakakainis ka rin eh. Patawarin mo ako, Sheena. Masyado talaga akong nabulag sa pagmamahal ko kay Saralyn. Ewan ko ba naman sa'yo? Napakakapal talaga ng pagmumukha nung Saralyn na yon. Kung tutusin, napakaswerte na nga niya sa'yo, kuya eh. Pinatawad mo siya. Pinatira dito sa atin. Tapos tinanggap mo pa yung anak niya. Sa huli, pipiliin niya pa rin yung nakabuntis sa kanya, di iwanan ka? Grabe! Ibang klaseng babae! Ginawa ko naman lahat. Pero siguro di lang ako sapat para sa kanya. Ginawa mo talaga yung lahat. Pero sabihin mo, masyado lang mapaghanap yung babaeng yon. Sorry ha, pero napakalandi niya. Nalulungkot lang ako. Akala ko magkakaroon na kami ng sarili naming pamilya. Nalulungkot din naman ako para sa'yo. Pero sana sa susunod, hindi na lang sa kanya. Marami pa namang iba dyan na di hamak na mas matino sa Saralyn na yon. Kaya lang syempre, kailangan mo munang kilalanin at kilatisin. Ewan ko. Pagkatapos ng nangyaring to sa akin, parang natatakot na ulit ako makipagrelasyon. Hindi naman lahat katulad ng ex mo eh. At kaya nga ex na siya kasi may dahilan. Saka sabi ko nga, may mga matitinong babae naman dyan. Pero kung hindi ka pa handa pumasok uli sa relasyon, ikaw bahala. Ikaw naman makakapag-decide kung kailan ka magiging handa na talaga. Tama ka. Salamat, Sheena. Oh, salamat naman saan? Kasi umuwi ka. Pinuntahan mo ako rito. Akala ko pati ikaw mawawala na rin sa akin. Sorry din pala dahil masyado ako naging mapusok. Hindi ko na inisip yung pag-aalala mo sa akin kasi nga minahal ko ng husto si Saralyn. Kaya nung iniwan niya ako, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Kuya naman, hindi ka magiging mag-isa sa buhay. Kasama mo ko. Oo, nakakatampo lang yung nangyaring pagtatalo natin. Pero pinarealize sa akin ng kaklase ko na hindi ko dapat tinitiis ng matagal yung mga taong mahal ko. 2 araw lang akong hindi umuwi dito sa apartment natin pero miss na kita. Miss na rin kita. Buti naman ligtas ka dun sa tinuluyan mo. Nag-alala ko ng husto sa'yo. Hindi ko kasi alam kung saan ka hahanapin. Di mo pa sinasagot yung mga tawag at text ko. Sorry, hindi ko sinasadya na mag-alala ka. Pero hindi rin naman ako gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Sabi ko nga, marami pa akong pangarap. At isa doon ay makapagtapos ng pag-aaral dahil alam kong yun yung pangarap mo para sa akin. Pangarap din yun nila nanay at tatay. Alam ko na kung saan man sila naroroon,
proud na proud sila sa'yo. Proud na proud din sila sa'yo dahil kinaya mo kong itaguyod, pag-aralin at pagtapusin. Salamat. Wala yun, kuya. Basta tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Naniniwala naman ako na magiging okay ka rin, kuya. Naniniwala rin naman ako. Papa Dudut, kahit na muling nasaktan ni Saralyn ang Kuya Adi ko ay pinatunayan ng kapatid ko na pwede pa rin siyang makabangon at magpatuloy sa buhay. Siyempre kasama ulit ako ng kuya ko sa pag-move on niya sa ex-girlfriend niya na wala na kami ng balita matapos sumama nga sa nakabuntis sa kanya. Sana lang talaga hindi na ulit sila magkita ni kuya at kung sakaling mang mag-cruise muli ang landas nila ay tuluyan ng mawala na ang nararamdamang pagmamahal ng kapatid ko para sa kanya. Sa kasalukuyan ay graduate na ako at nagtatrabaho na, Papa Dudut. Masaya naman ako sa ginagawa ko at kapag may mga bagay akong hindi alam na i-handle, lalo na kung tungkol sa trabaho at pakikisalamuha sa mga kasamahan ko, ay kay Kuya Adi ako humihingi ng plano. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta siya, nasa mabuting kalagayan ang kapatid ko. Sa ngayon, Papa Dudut ay nahihilig siya sa pagsali ng mga marathon at pag-akyat ng bundok. Minsan nga ay sumasama ako para makapag-banding na rin kami. Wala akong ibang kahilingan kundi ingatan ang kuya ko, lalong-lalo na ang kanyang puso. At kung muli siyang magmamahal ay deserve niyang mapunta sa matino at tamang babae dahil mabuti siyang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po kung sakaling mapili ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sheena.